Oh, hello! Kumusta kayo? Ito na naman ako. O, di anong naman gagawin natin? Siyempre, inspirational ulit. Wala na akong mai-vlog pero alam mo, nag-i-enjoy ako sa ginagawa kong ito at sana kayo rin ay nag-i-enjoy. Last time, pinag-usapan po natin yung paano ba malaman ang kalooban ng Diyos. Paano ba natin malaman yon? Di ba unang-una ay magbasa tayo ng Bible at sundin natin yon. Doon natin malalaman ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Mahirap po talaga ang malaman ang kalooban ng Diyos, pero yun po ang guide sa atin. Yun po yung kailangan nating gawin. And yung iba naman, humihingi ng sign sa Diyos para malaman kung yun talaga. At yung iba naman, nagpipray, humihingi ng payo sa mga taong matagal na sa pananampalataya. Kailangan nilang ipursige at may mag-encourage sa kanila. So yun ang paraan para malaman natin ang kalooban ng Diyos. Sa tanang buhay ko po, sa tagal-tagal ko na po na ganito yung ginagawa ko, may mga mali pa rin po at may mga failure pa rin po akong nagagawa. Pero masasabi ko na ako ay nagtagumpay dahil alam ko po na ginagabayan ako ng Diyos at kahit man po ako ay magkamali, itinatama niya yun. So, hindi po ako perfecto. Alam niyo po ba yun? Every day is a learning day or learning time. Marami pa rin akong hindi nalalaman, pero sa awa ng Diyos is unti-unti yung panahon na makikita mo, yung pala ang ibig sabihin nun, yung pala ang kalooban ng Diyos sa akin. Well, ngayon, ang pag-uusapan natin ay about paano ba malaman na ikaw ay nagtagumpay sa buhay mo. So, kahit anong ginagawa mo, o kahit ikaw ay full-time mom, kahit ikaw ay maliit lang na bagay ang ginagawa mo, pwede mo palang malaman na ikaw ay matagumpay. Sa paanong paraan? Yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Diyan lang kayo ha, mag-intro muna tayo. Okay, paano ba natin malalaman na tayo ay nagtagumpay sa buhay natin? Pero ano ba ang sa tingin ng tao na tayo ay matagumpay? Ito ba ay dahil sa meron kang mga magagaling na connection sa buhay, mga popular or yung mga mayayaman na tao, marami kang properties like bahay at lupa or marami kang kotse, marami kang pera at kilala ka sa buong mundo. Pwedeng yan ang mapagbasehan na tagumpay ka sa ginagawa mo at sa buhay mo. Pwede rin ang pamilya mo ay masaya, maganda ang kalakaran sa family mo, lumaki ang mga anak mo na mababait at may mga magagandang propesyon. So pwede rin nating maging basehan yon ng pagiging matagumpay. Pero ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa tagumpay? Okay? Halos karugtong din po ito nung pinag-aralan natin ng kalooban ng Diyos. Makikita nyo kung paano naging connected ito sa lesson natin. So, babasahin ko po sa inyo yung Joshua 1:6-9. Nung namatay si Moses, yan po yung pumalit sa kanya. At alam niya na maraming challenges siyang tatahakin. Nilipat sa kanya ng Diyos yung responsibilidad na naiwan ni Moses. Sa Tagalog ko na po babasahin para talagang maintindihan natin. Maintindihan naman natin pag-English. Kaya lang, syempre, mas maganda yung sa sarili nating wika. O, diba? Sinabi ng Panginoon sa kanya, si Josue, kasi alam niyang maraming challenges ang dadating sa buhay niya, sa pag-lead sa mga Israelites. So, babasahin ko po ito sa inyo. Kung anong sinabi ng Diyos sa kanya. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang namumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno, basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mong mabuti ang buong kautusang ibinigay sa inyo ni Moses. Ano ba yon? Yung 10 Commandments. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon, at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. So, ibig sabihin, the Bible. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganun, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay.
Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Ganda, no? Yan yung sinabi sa kanya ng Diyos kay Josue nung nilipat na sa kanya yung responsibilidad na naiwan ni Moses, na namatay na si Moses. Ano ba ang connection nito doon sa kalooban ng Diyos? Bakit natin sasabihin na matagumpay ang tao sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos? Ay napaka-importante po talaga. Ano ba ang hindi natin dapat tingnan na nagtagumpay ang tao? Ako, isa lang dyan yung matagumpay ka pero puro kalokohan naman o puro korupsyon. Nagkaroon ka ng magandang bahay, ng mga properties, pero syempre sa sugal, unang-una, siguro nagsusugal, nagkaroon ka ng maraming pera dahil sa corruption o mga ganun ba. So, ibig sabihin, naging mayaman ka at naging matagumpay ka, kung titingnan natin matagumpay ka, pero sa maling paraan. Kumbaga, nag-compromise ka. Hindi po yun ang totoong tagumpay. So, hindi ko pa naman po sinasabi na ang pagkakaroon ng pera, bahay at lupa, maraming kotse, hindi po masama iyon. Kung yun po ay gagamitin natin sa kabutihan, ay maganda po yun, pagpapala po yun. Sasabihin ko sa inyo yung nabasa natin. Unang-una po, sabi ng Panginoon sa kanya, magpakatatag. Diba? Yung unang-una nating measurement, pagiging matagumpay natin sa buhay, ay yung maging matatag. Bakit ka mo? Kasi merong mga challenges na dadating sa buhay natin. Hindi po yan puro bed of roses. Ibig sabihin, merong pagsubok, merong kahirapan, at merong minsan nasadsad ka, na wala ka ng pera. Kagaya ng sinabi ng Diyos kay Joshua na magpakatatag ka dahil hindi madali ang maging leader ng isang bayan na ito. So, ganun din po tayo. Kung ano yung ating gustong mangyari sa buhay natin, maging malakas at matatag sa Panginoon para haharapin natin yung mga balakid o yung mga pagsubok para maabot natin yung gustong mangyari sa buhay natin. Inulit-ulit po yun ng Diyos. Ang pagiging matagumpay po ay yung constantly reading the Word of God. Kasi alam nyo, kung hindi natin babasahin ang salita ng Diyos, ang totoong tagumpay po ay naaayon sa sinasabi ng Diyos sa buhay natin. Hindi lang yung kung ano yung meron ka, kundi kung ano yung sinasabi ng Diyos sa buhay natin at kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Another measurement po ng pagiging matagumpay ay yung palagi tayong nagbabasa ng Bible at syempre, susundin natin yon. Isa din sa mga sign na tayo ay matagumpay sa buhay. To be successful is to read the Word of God and follow it. Mahirap po yan, di ba? Pero alam nyo, sa gabay ng Diyos, makikita po natin yan. At alam po ng Diyos ang puso natin. Kung gusto natin siyang sundin, tutulungan po niya tayo. So, ganun ang nangyari kay Joshua. So, ang pagiging tagumpay po ay hindi po yan nang naayon sa mata ng tao. Ang successful in the eyes of man or in the eyes of God. Siguro, ang isang bagay doon na sinasabing successful ka dahil ang dami mong mga material na bagay. Pero alam niyo po ba na magiging matagumpay din ang isang tao kahit wala niyan? That in the eyes of God, nagiging matagumpay ka dahil faithful ka sa ginagawa mo sa buhay mo. Hindi yung nag-give up ka. Ang isang tao ay matagumpay kung ikaw ay nagtutuloy-tuloy kahit anong hirap ng nararanasan mo, nagtutuloy-tuloy ka dahil alam mo yun ang kalooban ng Diyos. Maaring yung ibang tao ay pinagtatawanan ka dahil hindi na ayon sa kanila ang success na inaalam mo, ang success na tinatahak mo. Katulad ng nangyari kay Noah, di ba? Nung naggawa siya ng ark, yung malaking boat. Nag-command ang Diyos sa kanya na gumawa ng malaking boat na ito. Pero anong ginawa sa kanya ng mga tao? Pinagtawanan siya. At sinabihan siyang, mangmang, luko-luko, bakit ka gumagawa ng ganyan? Pero in the end, ang kalooban ng Diyos ay nagawa. At dahil sa pagsunod niya, sa utos ng Diyos, siya ay naligtas, di ba? Na kapag tayo po ay faithful kahit sa mga maliliit na bagay, hindi lang sa mga malalaking bagay, tayo ay faithful, tayo po ay matagumpay. Yun ang ibig sabihin noon, in the eyes of God, hindi in the eyes of men. Kasi
Alam niyo, yung mga material na bagay po, totoo naman yan. Blessing din naman po yan. Kaya lang, if we can base our success through that material things, hindi po yan maglalast. Mawawala din po yan. Pero kung in the eyes of God, maglalast yan. Hanggang sa mga tumanda ka at mamatay ka, mayroon kang legacy na iniwan. It's better to be successful in the eyes of God than in the eyes of men. Yun ang ating dapat alalahanin. Ang resulta ng pagbabasa ng Bible at pagsunod nito ay ang pagiging matagumpay mo sa buhay. Di ba kahit ikaw ay mother, nasa bahay ka lang, minsan tayo, lalo na ang mga babae, parang iniisip niya na your worth is not like the worth that the same as a woman who work in the office o merong magandang trabaho, merong business. Alam nyo, kung ikaw ay nagiging faithful sa ginagawa mo bilang mother at bilang mabuting asawa at mapag-alaga sa mga anak at asawa, matagumpay ka. Alam niyo, kung naturuan niya ang mga anak, kayong mga nanay na nasa bahay, kung naturuan niyo yung mga anak niyo ng magandang asal, matagumpay ka. Hindi ibig sabihin na successful ka lang dahil mayroon kang trabahong maganda. So, hindi po yun ang ibig sabihin ng success. Ang ibig sabihin ng success po is through the eyes of God, and you are faithful of what you're doing, kahit ito ay maliliit na bagay. Tandaan natin yan. Huwag po tayong mawawalan ng gana na, ito na lang ba ang ginagawa ko? Maging faithful po tayo at mag-persevere tayo kung ano yung mga ginagawa natin. Do it for the Lord and give the best to God. Yun ang kalooban ng Diyos at alam natin na kahit hindi makita ng mga tao na tagumpay yun, gawin pa rin natin yun dahil tayo ay nagtitiwala na yun ang kalooban ng Diyos. Being successful is doing the will of God continuously, read the Bible and obey it. Inulit-ulit po ng Diyos yun na magpakatatag siya. At hindi lang yun sinabi sa kanya magpakatatag ka. Sinabi niya na I will be with you. Ako ay magiging kasama mo. Kahit saan ka pumunta, kasama mo ako. So yun ang promise ng Lord sa mga taong gumagawa ng kalooban niya. I guarantee na kapag ang isang tao ay nagiging dependent sa salita ng Diyos, ay magiging matagumpay ang buhay niya. Kahit anong mga pagsubok ang dumating, nalalampasan niya ito dahil alam niyang kasama niya ang Panginoon. Sigurado siya na yun ang gustong ipagawa sa kanya ng Diyos. Kaya ang command ng Diyos, huwag kang matakot, magpakatatag ka.